Isagani, Isagani, bakit kailangang paulit-ulit ng aking bibig ang pangalang iyon? Kung alam ko namang hindi na siya sa akin at hindi na ako sa kanya. Meron na akong ibang pangalan na sasabihin. Pangalan ng lalaking ikinasal ko sa aking buhay. Ng lalaking hindi ko ipinaglaban ang Isagani. Minahal ko siya. Mahal ko pa rin siya. Hindi ako maaaring magsinungaling dito. Sa loob ng aking puso na walang saksi kundi ang gabi at ang aking sarili. Mahal ko si Isagani. Ang kanyang mga mata na puno ng apoy, ang kanyang mga salitang para sa akin ay parang tula. Ang kanyang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ngunit, ang pagmamahal ba ay sapat na upang mabuhay? Sinabi ng tiyahin ko, Paulita, anong mangyayari sa iyo kung magiging asawa ka ng isang taong walang kinabukasan? At narinig ko ang boses niya sa aking isipan, gabi at araw. Walang kinabukasan, piliin ang dangal, piliin ang katayuan, piliin ang isang lalaking may tigas ng salapi at lakas ng pangalan. Kaya pinili ko si Juanito Pilaes. Si Juanito na ang tawa ay parang tunog ng barya sa sahig. Si Juanito na ang mga mata ay hindi naghahanap sa akin, kundi sa aking mana. Si Juanito na hindi kailanman nagbigay sa akin ng isang tulang gawa sa puso. Ngunit, meron akong pinili. At ang pagpili, kahit mali, ay may sariling kahihinatnan. Hindi ako maaaring umiyak ngayon at sabihin, nagkamali ako, sapagkat bawat hakbang na ang aking ginawa ay ginawa ko nang mulat ang mga mata. Ano ang kasalanan ko? Ang maging babae sa panahon, ang babae ay pinipili ng lipunan, hindi nagpipili para sa sarili. Ang mapilitang sukatin ang pagmamahal sa timbangan ng katayuan at pera, o ang talagang pinili ko ang kaligtasan, ang tahimik, malamig, walang kulay na kaligtasan, kaysa sa apoy na ibibigay sana ni Isagani. Hindi ko alam, hindi ko na alam. Alam ko lamang na ang makita ko si Isagani sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha na parang bitak na salamin. Ang kanyang mga matang nagtatanong kung bakit. Bakit hindi ako nakapagsalita? Umahimik ako at ang katahimikan ko ang pinakamalupit na kasugatan na maibibigay ko sa kanya. Kapag gabing kaya't ngayon, kapag tahimik ang lahat at tulog na ang mundo, nilalapitan ako ng kanyang alaala. Nakikita ko ang kanyang ngiti, ang ngiting para sa akin lamang noon. At naiisip ko, nasaan na kaya siya ngayon? Nag-aalaga ba siya ng puso niyang sinunog niya para sa akin? O nalimutan na rin niya ako tulad ng nararapat? Marahil ang katotohanan ay ito. Ako ay duwag. Hindi dahil sa takot sa kahirapan, kundi dahil sa takot sa pagmamahal mismo. Dahil ang pagmamahal ni Isagani ay hinihingi ang buong akin. Ang aking katapangan, ang aking loob, ang aking handang harapin ang mundo kahit laban sa lahat. At hindi ko kayang ibigay iyon. Kaya ngayon, habang hawak ko ang tuyo ng bulaklak na ito, ang huling piraso ng isang pagmamahal na hindi ko pinaalagaan, sisisihin ko ang aking sarili ng tahimik, nang walang sinasaksihan, sapagkat ito ang nararapat sa isang babaeng pinili ang ginto kaysa sa grasya, ang komportable kaysa sa tunay. Patawarin mo ako,
isagani, hindi dahil inaasahan ko ang iyong kapatawaran, kundi sapagkat kailangan ng aking puso na magsabi ng mga salitang hindi na magbabago ang lahat. Ngunit makakapagpaliwanag ng konti sa bigat ng gabi